Ngayong gabing po ito ay tatalakayin natin ang chapter 57 pa rin, verses 14 to 15. Yan po, tuloy-tuloy lang po ang ating pag-aaral. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Pray tayo. Muli po, Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa amin. Pag muli ay mayroon kaming panahon upang makapag-aral ng iyong salita. Salamat sa kalakasan ng katawan at sa karunungan na ipinagkakaloob mo sa aming lahat upang kami makapagpatuloy sa pag-aaral na ito. Gabayan mo kami, tulungan, Panginoon, sa gabing ito makapag-discuss ako ng maayos at ang mga magjo-join, makakarinig ng aming talakayan ay matuto, Panginoon, sa mga pag-aaralan. At ito po ay mailapat sa aming buhay. Maparangalan ka namin, Panginoon, sa gawain pong ito. Salamat po, ito po ay panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so kasama ko dito sa church si Pastor Claude at syempre si Pastor Nandi sa online. Hindi ko alam kung meron pang ibang naka-join sa online. So kung meron man po na hindi ko nakikita ay magandang gabi po sa inyong lahat at salamat sa inyong pagtitiyaga sa ating pag-aaral. So kagaya nga po ng ating nabanggit ko kanina, sa gabi pong ito ay tatalakayin natin ang uh, Isaiah chapter 57 verses 14 to 15. Pero i-recap natin sumandali, bagamat ito ay natalakay natin noong Reflection Sunday, ang mga naunang talata, yung verses 1 and 2 ng chapter 57 ay tumalakay doon sa katotohanan ng kamatayan. At ang bagay na ito ay mga bagay na hindi mga hindi mananampalataya ay iniisip ng mga tao na ang kamatayan ay isang pinakaaba o kaawa-awang sitwasyon ng isang tao. Kaya pagka ang namatay ay ang mga mananampalataya, ay tila nililibak tayo dahil sa dinami-dami nga naman daw ng mamamatay o mauuna, bakit mga Kristiyano pa o bakit mga mananampalataya o mga born again Christian pa ang nangangamatay. Samantalang mga mananampalataya ng Panginoon dapat daw ay magkaroon ng proteksyon. Itong mga ganitong agam-agam o mga pananalita ng mga tao ay nagpapakita na hindi nila nauunawaan kung anong ibig sabihin ng kamatayan. Tayong mga mananampalataya dapat maging malinaw sa atin na ang kamatayan ay hindi kaaba-abang sitwasyon ng mga mananampalataya. Dahil ito ang pagwawakas ng buhay natin sa mundo at pagpapanimula ng bagong buhay natin sa kalangitan. Ang buhay sa mundo ay mahirap, magulo, ang daming komplikasyon, ang daming problema. So pagka tayong mga mananampalataya ay nawala na sa mundo o namatay na, ito'y isang pakinabang. Sabi nga ni Apostol Pablo doon sa Philippians chapter 1:21, to die is gain, no? To live is Christ. Um, Bakit ito kapaki-pakinabang? Kasi tapos na ang paghihirap natin sa mundo at tayo pupunta sa panibagong bahagi ng buhay natin, which is yung kapayapaan o yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa kalangitan. So yan po ang hindi naunawaan at yung malinaw na tinalakay doon sa verses 1 and 2 ng kabanatang ito. Ang verses 3 to 12 naman ay tumukoy sa mga pagkundina ng Diyos sa mga Israelita sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lahat ng kanilang ginawa ay pawang kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Imoralidad, pagano, parang hayop ang kanilang ginawang paraan ng pagsamba. Kasama na yung mga pakikipagtalik habang sumasamba na gawain ng mga pagano. Yung pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan sa matataas na burol, na bundok, sa mga ilalim ng mga punong malulusog. Nakalimutan ko yung puno ano at sa mga kagubatan na pawang tumutukoy doon sa adhikain na pagkakaroon ng fertility or fertility worship ang kanilang ginagawa dahil akala nila yung pagsambay isang spiritual na gawain tapos yung mga
mga sexual act during worship ay signs of fertility, yung sa ilalim ng puno, signs of blooming kasi malusog yung puno, yung kagubatan, maraming nakatanim na tumutubo, so signs of blooming or growing. Ngayon, pinagsama nila yon doon sa spirituality, kaya ang tinuturing nila itong prosperity o pag-unlad. Parang ano, pinaghalo nila yung espiritualidad at yung paganong practices na akala nila ay magbubungan ng magandang sitwasyon sa kanila pero hindi nila alam ay naging kasuklam-suklam ito sa harapan ng Panginoon. Sa ating kasalukuyang panahon, ito ay tumutukoy doon sa tinatawag nating prosperity gospel. Actually, hindi naman siya considered na gospel, kundi prosperity teaching. Yung espiritualidad hinaluan ng motivation ng pera, desires, material needs. So parang ganun, pinag-combine. So meron ka ng pananampalataya at ang hinihingi mo sa pananampalataya mo ay pagpalain ka, yumaman ka, kaya pag-akala nila na papaboran ng Diyos. Pero hindi nila alam na ito'y sinusuway din ito ang kalooban ng Diyos. Kasi wala naman binabanggit sa Bible na material prosperity. Ang tema ng Bible is a spiritual progress, spiritual blessing. Ayan, bagamat siyempre ito'y automatic kasama at ang lahat ng tao ay mayroong pagpapala na ibinibigay ang Diyos. At malinaw sa Bible na kahit hindi mananampalataya, pinagpapala at pinagkakalooban naman ng Diyos ng material needs. Eh di siyempre, lalo na yung mga mananampalataya. Hindi mo na kinakailangang i-claim, hindi mo kinakailangang i-manifest o kaya ay i-declare. So, yun po yung mga prosperity teaching, no? Name it and claim it. Kung ano-ano pang mga ginagawa, particularly yung samahang G12. So may maraming mga maling katuluan na hindi biblical. So yan po ang tema ng verses 3 to 12. And then verse 13 ay tumukoy pa rin actually doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, sa gabing ito, ating tatalakayin ang verse 14 and 15. Okay, nakita ko si Irene na nag-join. Salamat kapatid. At si Princess ay dumating dito sa church. Yung iba ay hindi ko alam kung anong sitwasyon nila. Wala akong nakikita. Sana ay nakatago lang sila dyan. Ano? Ayan. Okay. Verse 14, ang sabi dito, ang sabi ni Yahweh, ang mga hinirang ay inyong bayaang magbalik sa akin. Ang bawat hadlang sa daan ay inyong alisin, ang landas ay gawin at inyong ayusin. Teka, tama ba itong verse na binasa ko? Medyo iba yata doon sa ano. Oo. Okay, sa New International Version sa English, and it will be said, tama naman pala, ano, iba lang yung pagka-translate talaga ng Good News Bible. Sa English, sabi sa NIV, build up, prepare the road, remove the obstacles out of the way of my people. So, yun naman, tugma naman sa Tagalog, sa MBB, ang bawat hadlang sa daan ay inyong alisin, ang landas ay gawin at inyong ayusin. Ibig sabihin tumutukoy ito somehow doon sa posibleng pagpapalaya sa Israelita na paglabas nila sa Babylonia ay gawing maluwag ang daraanan para sila ay maayos, mapayapa, walang hadlang na makabalik sa Jerusalem. So, ayan po. Pagka tumataas ang boses ko, medyo kumikirot ang dibdib ko eh. Ayan, so hinaan natin ng konti ang volume, ano? Ayan, alisin na natin yung amplifier. Anyway, ang talatang ito ay isang mensahe ng pag-asa at pagkapanumbalik. Binabanggit ng Diyos ang paghahanda ng daan para sa kaniyang bayan. Ang ang sitwasyon na ito ay tumutukoy doon sa mga tao na banggit nga natin kanina na magsisibalik buhat sa pagkabihag sa mahabang panahon ng pagkabihag patungo sa kalayaan. So kung ating titingnan ito theologically ay tumutukoy din ito doon sa buhay ng mga mananampalataya
buhay ng mga tao na dating lugmok sa kasalanan under the bondage of sin, pero nakalaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya ang instruction dito, alisin ang hadlang. So, ano ba yung mga hadlang sa buhay ng mga nakakilala sa Panginoong Jesus bilang sa mga nanampalataya, dapat ay maging maluwag na yung daan, makapamuhay bilang maayos, mapayapa, maganda sa buhay ng mga mananampalataya. Pero ang totoo po, in reality, sa kasalukuyang panahon natin, hindi lahat ng mananampalataya nakakapamuhay ng maayos. Maraming mananampalataya na ah, na tapos na yung bandage ng kasalanan, pero minsan namumuhay pa rin sa pagkabihag. Halimbawa, nandun pa rin yung guilt ng kasalanan, hindi totally nawala. Bakit kaya? Hindi isinuko sa Panginoon. Nandun pa rin yung mga daladalang, sabi nga natin lagi, excess baggages. No, hindi pa rin makapagbago ng buhay, hindi pa rin natatransform. Ang daming daladalang emosyon, damdamin, hinanakit, galit, o mga marka kalipas na panahon sa buhay nila, hindi talaga maiwanan. So yun ang problema, ano? Ang dapat 'pag ika'y nanampalataya, isang tao ay nanampalataya, kinalimutan mo ng lahat yun, eh. Itinapon mo na yun, ibinigay mo na sa Panginoon. Sabi nga natin dati, dapat kasama na siyang namatay ng Panginoong Hesus kasi namatay na tayo. Kaya nga ang ating illustration lagi, para tayong mga buto na nabulok. Dapat nabulok na yung mga lumang pagkatao at kaya 2 Corinthians 5:17, ano, isa na tayong bagong nilalang. Pero yun nga, in reality, hindi lahat ng tao nanampalataya ay nagkakaroon ng bagong buhay. Nakakalungkot naman po dahil ang intensyon ng Diyos sa buhay ng tao na mananampalataya ay magkaroon ng bagong buhay, makaranas ng kapayapaan, ng kaayusan sa buhay. Pero minsan ay kalimitan ay hindi pa rin nararanasan dahil nga nakakapit pa rin, nakatali pa rin sa dating buhay. Magandang gabi, Lea. Salamat sa iyong pag-join sa aming pagtalakay. Ayan, hindi ko alam kung anong oras diyan sa inyo, pero malaking bagay na nakapakinig ka ulit. So tinatalakay natin ngayong gabi ang Isaiah chapter 57 verses 14 to 15. Generally, ang tema nito ay yung pagkakaroon ng maluwag na daan na walang hadlang tungo sa pagbabago. Buhat sa pagkabihag sa kasalanan hanggang sa kanilang paglaya, aalisin na yung mga hadlang, no? Parang ano, parang biglang pumasok sa isip ko yung ano, yung ugat ng tao, yung may mga sakit sa puso na pag uminom ka ng gamot o binomba yung ugat mo, mawawala yung mga bara-bara. Ayan, tayo minsan tao, ang dami nating bara-bara, emosyon, damdamin at kung ano-ano pa. Ayan. Ah, ang intensyon ng Diyos, kagaya ng binabanggit dito, ay mawala na ang mga hadlang. Ang bawat hadlang sa daan ay inyong alisin. Ang landas ay gawin at inyong ayusin. Ano? Hindi tayo makakapamuhay ng maayos, hindi natin mai-enjoy yung buhay mananampalataya kung mananatili tayo sa hadlang. Kasi pinalaya na tayo. Isa na tayong bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao. At ganun din ito'y literal na tumutukoy sa mga Israelita na nabihag sa Babylonia. Nung panahong sila'y mapalaya, ang sabi ng Panginoong Hesus, ng Panginoong Diyos dito sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, kalimutan nyo na yung nakalipas na panahon ng kahihiyan, ng kasawian, ng kayo'y binihag. Kalimutan mo na kasi eto na. Na-renew na yung buhay natin, na-transform na, reformed na, no? Huwag niyo nang balikan yung dati. Kasi ayos na yung buhay ninyo ngayon. Nasa Panginoon na kayo at ililigtas na niya kayo. Kaya nga dapat ay ganoon, ano, dapat ay magbago tayo talaga. Hindi po tayo babaguhin ng Diyos ng direkta galing sa Kanya. Meron din po tayong part. Ang role ng Diyos, ibigay ang banal na spirito, tayo ay bautismuhan sa banal na spirito which symbolizes new beginning, new life, bagong buhay. Pero kung tayo pong mga tao physically or materially ay patuloy nakakapit
doon sa ating dating buhay ay wala pong mangyayari. Kagaya ng mga Israelita, alam po ninyo sa kasaysayan, sila'y nakalaya from Babylon tapos nakarating sa Jerusalem. Pero after a while, pagdating nila sa Jerusalem, ay nag-asawa na naman sila ng mga dayuhan na sumamba na naman sa Diyos-Diyosan at kung ano-ano namang kasalanan na ginawa. So, bumalik sila, kumapit na naman sila sa kasalanan. Kaya talagang ano, talagang continual yung cycle na ginawa nila eh. No, nakakalungkot. At marami sa buhay natin ay ganoon. Maraming mga mananampalataya na ganoon. Kaya parang nawawalan ng power ang Diyos sa buhay nila, pero hindi po nawawalan ng power ang Diyos. Ang nawawalan ng power dito yung mga tao kasi hindi nila inaari yung pagbabago na ibinigay ng Panginoon. Ayan. Ang sabi pa dito, ang talatang ito'y nagsasalita tungkol sa isang banal na panawagan sa pagkilos. Magtayo kayo, ihanda ang daan, prepare the road, no? Prepare the way. Ang imahe ay ang paglikha ng isang makinis at madaling mapupuntahan na landas, pag-aalis ng mga hadlang na humaharang sa pagitan ng bayan ng Diyos at ng kaniyang presensya. Sinasalamin nito ang pagnanais ng Diyos na ibalik ang kanyang relasyon sa kanyang bayan. Walang hadlang, no any obstacles na ginagawang posible para sa kanila na makabalik sa kanya ng walang hadlang. Kapatid, ilang taon ka ng mananampalataya? Yun sa atin dito. Pero bakit tila bumabalik sa dating pagkatao dahil sa dating lumang ano, natatalo ba tayo? Doon sa Roma chapter 7 o chapter 6 or 7 kung di ako nagkakamali, meron tayong pinag-aaralan doon yung old nature and new nature. Lagi iyang naglalaban. Dapat bilang mananampalataya, may Holy Spirit sa buhay natin, mananalo yung new nature. Kasi new nature, ito yung ligtas tayo. Eh minsan, alam niyo ang katotohanan, ang nananalo pa rin yung old nature. Kaya nagugumon pa rin sa pagkakasala. Kaya nakakalungkot ang buhay, ano, hindi nakakamit yung totoong pagbabago. Ang mga bagay po na to ay tumutukoy doon sa salitang balakid o mga hampers o mga hindrances, mga perils. Ito'y maaaring kumatawan sa kasalanan, emosyon, o mga mabibigat na damdamin ng panghihina, galit, o mga pagkasuklam, pwede ring idolatry, o anumang bagay na naghihiwalay sa mga tao mula sa Diyos, naglalayo. Actually, hindi naman tayo mapapahiwalay sa Diyos kasi kung totoong tinanggap natin siya. Sabi sa Roma chapter 8 verse 32 pababa, ano ba ang makakapaghiwalay sa atin? No? Sabi doon, Apostol Pablo, sapagkat natitiyak kong kamatayan ng buhay. Ang kamatayan ng buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay sa darating at ang mga kapangyarihan, o ang kataasan, ang kalaliman, ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. So, hindi tayo totally mahihiwalay sa Diyos. Kaya lang, ang nangyayari, hindi din nai-enjoy yung pagkakaroon natin ng kaligtasan dahil tayo mismo ang gumagawa ng balakid sa relasyon natin sa Diyos. Iniisip pa natin yung nakaraan, ayaw nating ipabasag ang puso natin, ayaw nating bigyan ng pagkakataon ng buhay natin na baguhin ng Diyos ng buong buo. Para bagang ang sarap ba na mabuhay doon sa lumang buhay na ang dami mong dala-dala. Ay ako po ayoko na ng ganoon eh. Gusto ko na yung bagong buhay. Ano ko po, pwede nga lang baguhin ko yung puso ko na abnormal yung balbula, eh papaguhin ko eh, papabago ko sa Panginoon. Kaya lang, materially, hindi naman uubra yung ganun eh. Kahit magpalit ako ng puso or bulb transplant na ang presyo ay milyon, eh hindi rin magiging ano eh, compatible yan eh. Ayan po, ipamuhay na lang natin spiritually yung buhay ng pananampalataya. Alam na natin ang konteksto nito, literally nabanggit ko nga yung pagbabalik ng mga Israelita, yung mga na nabihag sa Babylonia pabalik sa Jerusalem. Pero sa kanilang sitwasyon kasi ay bumagsak na naman sila sa kasalanan. Kaya ang panawagan dito ng Panginoong Diyos ay ihanda niyo yung daan, ayusin yung daanan.
Lumayo na kayo sa kasalanan, lumayo na kayo sa kahihiyan. Huwag na ninyong gawin yung nakaraan. Kung makikita natin yung konteksto nitong 14 to 15 ay tumutugma doon sa konteksto ng 3 to 12 verses 3 to 12 na kung saan ang mga tao ay namuhay sa kasalanan sa lahat ng mga ka kasuklam-suklam at karimari-marim na maling gawain. So ang sabi dito, ang nais banggitin nitong verse 14 to 15 at hanggang verse 21, kalimutan nyo na yung ginawa ninyong iyon. Pinatawad na kayo ng Panginoon. Mamuhay na kayo ng bagong buhay. Huwag na ninyong balikan iyong nakalipas na panahon. Actually, yun ang mensahe ng Bible eh. That's the context of the entire book of Isaiah. At mensahe ng Biblia sa ating mananampalataya, panahon pa ng lumang tipan hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa susunod na salinlahi. Yun ang mensahe ng Bible. Kaya lang sa dinami-dami ng katuruan, ng salita, ng verses, ng mga pag-aaral, bakit parang nahihirapan pa rin ang mga tao? Ano po? Kultura ba? Kumapit bang maigi? Hindi ba mabasag? Parang ano, parang yung epekto ng kultura na dinala ng Kastila na tayo nasakop for almost 400 years. Hanggang ngayon, patay na yung mga talagang nakasama ng Kastila, pero nakadikit pa rin sa atin yung mga sitwasyon na yan. So, nawa ay makabangon tayong lahat sa ganyang sistema. At yan ang mensahe ng Bible eh. Kasi ang hirap umakyat sa langit na may baon-baon pa tayo. Pero sa totoo lang po ay posible ha, hindi hahayaan ng Diyos na makaakyat tayo sa langit hangga't hindi natin nauubos ang mga bagay na iyan. Madidelay ang buhay natin. Well, tatanda tayong maigi dito sa lupa. Okay lang sana kung nagiging kapaki-pakinabang tayo sa ministeryo ng Panginoon. Paano kung hindi? Paano kung dahil may dala-dala ka pang kabigatan na gano'n, lalo ka nagiging pasaway o lalo ka nakapagdadala ng maling testimonya, di sablay lang, ano? Eh, kaawa-awa naman tayo, ano? Kaawa-awa naman. Okay, magandang gabi, Brother Edgar. Salamat sa iyong pag-join. Ah, imahe ng paghahanda ng isang kalsada ay pamilyar sa sinaunang mundo kung saan ang mga kalsada ay madalas na inaayos o nililinis bago dumating ang isang hari. Dito, ang kalsada ay sumisimbolo sa daan pabalik sa Diyos na sumasalamin sa kaniyang pangunguna sa pag-abot sa kaniyang bayan at sa kanilang pangangailangan magsisit bumalik sa kanya. Actually, kaya nga namatay si Kristo sa krus para mawala na yung hadlang. Minsan tayo lumilikha ng hadlang eh. Di ba? This is a time for assessment sa ating mga buhay, sa ating pagkatao. Baka may nagagawa tayo o baka may mga karakter tayo, katangian tayo na ganito pa rin ang sitwasyon natin. Atin ang basagin, no? Kaya pakinggan niyo yung kantang Pusong Basag. Ayan, kasi importante na mabasag tayo. Ako po basag na ang puso ko eh. Bukod sa literal na basag, kasi abnormal po yung tibok, yung emosyon nito abnormal din eh. Talagang ano eh, lahat na lang abnormal. Kaya, pero ito pong tinuturo ko sa inyo, hindi po ito abnormal. Katotohanan po ito. Galing ito sa salita ng Panginoon. Ayan. Sa Kabanatang 11, verses 10 to 16, tinalakay ang propesiya ng pagbabalik ng mga lipi ng Israel na nabihag sa Assyria, sa Ehipto, sa Patros at iba pang lugar at napadpad o nangalat sa apat na sulok ng daigdig. Magkakaroon ng malapad na daan mula sa Assyria, tutuyuin ang mga dagat sa Ehipto at pababalikin sa kanilang lupain ng mga lahi ng Israel. Ito'y tinatayang mangyayari sa panahon ng ikalawang pagpaparito ng Panginoong Hesus sa panahon ng pagtatatag ng kaharian dito sa lupa. Actually, kung ating titingnan, yung ultimate result nito, yung tribulation. Bakit merong tribulation? Para ubusin ang lahat ng masasama, para bihagin at igapos ang lahat ng masasama at itapon doon sa pinakamalalim na hukay o bottomless pit. Kasi after noon, itatayo ng Panginoong Hesus yung millennial kingdom. So para mawala na yung mga kontrabida sa mundo, mangyayari yung tribulation period, itatapon sila
sa bottomless pit, no po? In essence, yun po yung mangyayari. Hindi po yan literal na binabanggit sa Bible, pero yun po ang mensahe noon. Para pag itinayo na yung millennial kingdom, wala nang hadlang. 1,000 years of peace, 1,000 years of silence. Kasi nga sa buhay natin ngayon, ay napakaraming hadlang. Kristiyano na tayo pero hindi pa rin tayo makapamuhay ng mapayapa dahil maraming hadlang. Ayan po. Okay. Ah, alam na natin ito theologically, ito yung kawalan ng hadlang, yung paglayo sa kasalanan. At yan ang sistema na nais ng Diyos na maranasan ng kaniyang mga anak. Binabanggit din ito sa Jeremiah chapter 31 verses 9 to 10. Sabi dito, uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko pabalik. Wow, inaakay pabalik. Dadalin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa patag na landas upang hindi sila madapa. Peace, sapagkat ang Israel ay aking anak. Sino ba sa atin dito ang hindi anak ng Diyos? Bakit parang tila ang buhay natin ay tila hindi anak ng Diyos? Tila napakabigat pa. Ayan. Eh sabi sa kantang The Warrior is a Child, eh binasak na nung mandirigma eh. Bakit pinipilit pa nating ibalik? Sabi sa verse ng Jeremiah chapter 31, mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ni Yahweh at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kaniyang mga tupa. So alam natin itong konteksto nito, literally, ito yung pagbabalik ng Israelita na napadpad sa iba't ibang lugar sa Israel. Ito po yung end times. Sabi, tatawagin sila muli at babalik sa Jerusalem para sumamba doon sa Panginoon. Siyempre, spiritually sa ating kapanahunan, sa ating mga hintil, ito ay hindi applicable sa atin dahil tayo tinawag na nung tayo makapananampalataya sa Kanya. Um, at tayo ay dadalhin sa kalangitan sa panahon ng rapture. Yan. Sa Isaiah chapter 40 verses 3 to 4, isang tinig na ng isang tumatawag, ihanda ninyo sa ilang ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo sa ilang ang isang lansangan para sa ating Diyos. Bawat lambak ay itataas, bawat bundok ay at burol ay bababain. Ito yung kinote ni Juan Bautista sa kapanahunan ng pagdating ni Jesus Christ. And then Lucas chapter 3 verses 4 to 6, ito rin 'yon. Ito na yon, isang tinig ng isang tumatawag sa ilang, ihanda ninyo ang daan. Okay. Now, kung ating ihiugnay ito sa ating kasalukuyang panahon sa buhay mananampalataya, ito ay panawagan upang suriin ang ating mga buhay at alisin ang anumang humahadlang sa ating relasyon sa Diyos. Meron pa bang humahadlang? Siguradong meron kasi kung wala nang humahadlang, baka dalhin na tayo ni Lord sa langit. Um, Ako sigurado ako na meron pang nakahadlang. Meron pa ring hindi pa rin ganoon kalinis yung daanan ko. Kasi probably emotion o marami pa akong mga gustong mangyari na hindi pa nangyayari. So yung mga gano'n Pero yun nga, dapat maging malinaw ang utak natin, ang isipan natin kasi ito ipinapaliwanag sa Biblia. At yun po yung layunin bakit pinag-aaralan natin ang talatang ito ngayon para maunawaan natin na ang buhay ng mananampalataya kailangan lumakad bilang isang binagong nilalang. Dating ligaw, dating hindi kilala ang Diyos, pero ngayon ay kilala na. Dating walang relasyon sa Panginoon, pero ngayon ay may relasyon na at ano't ano man ang gawin natin kung totoo yung relasyon natin sa Panginoon, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mapapahiwalay sa Kanya. Sabi nga doon sa Roma chapter 8, no? Ayan. Ang Diyos ay patuloy na nananawagan para tayo ay mamuhay ng maayos ayon sa kanyang disenyo. Huwag na tayong magmatigas. Huwag na nating ipilit ang ating sistema sa buhay natin. Dapat ang masunod sa buhay natin ay ang pamamaraan, ang kalooban ng Diyos para tayo makapamuhay ng ganap, isang ganap na buhay
ganap at kasiyasiya. Sabi sa John 10:10b. Yan. Okay, sabi sa John 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Ang linaw nito, oh, si Jesus ang daan. Ay minsan kasi ang ginagawa nating daan iba eh, no? Iba ang pinipili nating daan. Eh baka yung daan na yan ang nangontrata mga congressman, ay delikado, mahuhuna iyan, ano? So punta tayo sa daan kay Jesus Christ mismo because He is the only way. Ayan. Okay, so punta po tayo sa verse 15. Hinihingal ako. Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan sa mababang loob at nagsisisi ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ang daming tinuturo dito sa talatang ito. Una yung pagiging makapangyarihan, sovereignty, yung majesty of God. Ako ang kataas-taasan. For this is what the high and exalted one says. Siya ang pinakamataas sa lahat. Siya ang pinakabanal. Siya ang walang hanggan, the everlasting God. At ang sabi doon, matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa nakalipas na mga talata, dinipay natin yung matataas na lugar na tirahan ng mga Diyos-Diyosan. Higit na mataas ang lugar ng Diyos, no? Kasi yung pagiging mataas, ito ay, yung matataas na lugar, ito ay simbolismo ng pagsamba. Lugar ng pagsamba. Kaya lang doon sa lugar ng sa mga pagano, ang sinasamba nila ay ibang mga Diyos. Ayan, kaya nagkamali dito ang mga Israelita. Ngayon, ang reminder dito, sa mabababang loob at nagsisisi, ako'y sasama. Meron ka bang mababang loob? Meron ba tayong pagpapakumbaba? Dapat tayo ay samahan ng Diyos. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ang mga bagay po na ito'y binabanggit sa Matthew chapter 5, yung Beatitudes, no? O ang mapalad. Hindi ko nababasahin, kayo na po yung magbasa, pamilyar na po kayo dito. Yung pong Beatitudes sa Matthew chapter 5 ay binasa ni B na beatitude. Hiniwalay niya yung be at saka attitude. Ibig sabihin, yung kasing beatitude, mga adjective yon. Pero bakit sinabi ni Warren Wiersbe na beatitude? Para masabi, maipahayag na dapat ang mga tao ipamuhay, ikilos, gawing gawain ang mga attitude na to para sa dulo yung adjective o yung characteristic ay makita sa atin, which pag pinag-aralan mo yon, yun yung qualification para makarating ka sa kalangitan. At yun din ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin simula nung tayo'y manampalataya sa Kanya. Pwedeng kaugnayan ng fruit of the Holy Spirit, fruit of repentance, fruit of thanksgiving, and everything, yung bunga ng pananampalataya. Yan din yung binabanggit sa Ephesians chapter 2 verse 10 na mabubuting gawa. Ayan. Okay. Inihahayag sa talatang 15 o yung talatang ito ang magagandang katotohanan tungkol sa kalikasan ng Diyos. Siya ay kapwa transcendente or transcendent at malapit, near. Transcendent and proximity, no? Yung malapit sa atin, ibig sabihin maaabot. Hindi siya mahirap abutin at dahil siya na mismo yung lumapit, siya na ang nagpakilala sa atin. Yung salitang transcendente or transcendent ay tumutukoy sa pagiging pinakamataas ng Diyos o ang kawalan ng pinagmulan o hindi sakop ng anumang paglikha, hindi sakop ng panahon, ng oras, beyond the qualities of the spaces, time, and nature. Kasi siya mismo yung lumikha ng time and nature. Ayan. So, hindi siya pwedeng sakupin ng isang bagay na siya ang lumikha. Transcendent ang tawag po doon. Katugma ng karakteristik niya na sovereignty. Ito'y katangian na tanging ang Diyos lamang ang mayroon. Tumutukoy sa pagiging ganap na hiwalay
nakatataas sa lahat at malaya sa kanyang nilikha, ngunit aktibong kasangkot o kabahagi sa lahat ng ito. Ayan. Meron siyang pakialam sa lahat ng bagay. Pero hindi siya pwedeng pakialaman ng mga bagay na ito. Hindi siya pwedeng kontrolin. Siya'y walang hanggan, soberano, lampas sa pangunawa ng tao, umiiral sa labas ng panahon at espasyo, beyond space and time, habang nananatiling marangal, banal at makapangyarihan. Nakangahulugan ito na ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa anumang bagay na kanyang nilikha. Syempre, ang tawag niyan ay immanence, no? Sa salitang English, immanence. Nagsisimula ang talatang ito sa paglalarawan sa Diyos, so napag-aralan na natin. And then yung salitang nagsisisi at mapagpakumbabang espiritu ay tumutukoy sa mga buhay ng tao na binago, na ginawa din ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin. At ito'y bunga ng kaniyang kagandahang loob. Ito'y binabanggit sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Okay. Ang konteksto ng talatang ito ay tumutukoy sa pagsasabi ng Diyos sa mga Israelita na eto ako makapangyarihan. Wala akong pinagmulan, wala akong hindi kayang gawin. Kaya sa akin kayo lumapit, sa akin kayo umasa. Lahat ng maganda na dapat nyong maranasan ay sa akin magmumula. So yun ang binabanggit dito ni Yahweh ng Panginoong Diyos sa mga Israelita. At syempre sa ating lahat, no? Hindi naman Israelita lang. Sabi nga natin, yung lahat na nangyari sa lumang tipan, ito'y simbolismo. Ito'y imahe ng mga bagay na darating at nararanasan na natin sa kasalukuyang panahon. Ayan, ano ba ang theological impact nito o resulta nito sa usaping teolohiya? So, ipinapaunawa nito na ang kaligtasan ng Diyos ay nagmumula ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa tao ay nagmumula sa kaniyang walang hanggang kapangyarihan, sa kaniyang transcendence, sa kaniyang sovereignty, ang kaniyang holiness, yung kaniyang compassionate love, nagmumula sa kaniyang pagiging walang hanggan, sa kaniyang pinakadakilang pag-ibig. At ito'y ibinigay niya sa atin. So, parang kung iisipin mo, sino ba tayo para bigyan ng Diyos ng ganitong atensyon, ng ganitong pagmamahal? Pinili niya tayo, minahal niya tayo. Tayong lahat. O, sino man kayo diyan na nakikinig at makakapakinig, tayong lahat ay binigyan ng Diyos ng ganitong pagmamahal, ng ganitong importansya, pagmamalasakit. Kaya dapat natin itong i-enjoy, dapat natin itong ipamuhay. Dapat nating tanggapin na ang Diyos ay nagbigay ng ganitong pagmamahal sa atin. Huwag na tayong mag-alinlangan, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa Kanya. Ayan. Okay, sabi sa awit 34 verse 18, ang Panginoon ay malapit sa mga pusong bagbag at inililigtas ang mga nadudurog ang espiritu. Kaya dapat tayong magpadurog. Ang ating pagkatao ay dapat nating ipabasag sa Panginoon. Huwag na tayong humawak. Marami sa atin nakayakap pa dun sa dating buhay, sa dating sama ng loob, sa dating hinanakit. Ay, huwag na po. Kasi hindi tayo magtatagumpay sa ating buhay. Oo, nakakaranas ng problema. May mga tao nakakagawa ng mali sa atin. Pero dahil tayo mananampalataya, eh, wag nating patagalin, no? Basagin natin agad. Itulog natin sa Panginoon. Kung hindi ka makapagpatawad dahil galit na galit ka, super ang ginawang, napakagrabe ng ginawang mali sa'yo ng tao, sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya magpatawad, ikaw na po yung bahala sa akin. Basagin mo ako, Panginoon. Naranasan ko rin naman sa buhay ko yung ako'y nagalit at talaga namang hindi ko mapaliwanag ang galit ko at hindi ko rin agad-agad mapatawad ang taong kinagalitan ko. Kaibigan ni Leia yun eh. Ayan. Schoolmate niya yun. Ayan. Pero sa biyaya ng Panginoon ay naiayos naman. Ano po, kung hindi ako nakapagpatawad ay wala po akong karapatang magsalita ng ganito ngayon sa ating pag-aaral. Ayan. So, tatandaan po natin, napakaganda
ng panawagan ng Diyos. Napakaganda ng buhay na ino-offer niya sa atin. Tayo lang minsan ang umaayaw, tayo ang hindi tumutugon ayon sa pamamaraan o sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nakakalungkot ang buhay natin dahil naliligaw tayo sa mga bagay na dapat nating gawin. Ayan. Minsan yung pride natin ano, hindi natin maisuko, hindi natin mabasag. O puwedeng tayo ang tama, mali yung iba, dahil tayo nga ang tama, ibig sabihin malinaw ang utak natin, ang malinaw ang ating pag-iisip. Kasi kung hindi malinaw ang pag-iisip natin, hindi tayo magiging tama. Dahil tayo ang tama, 'wag na tayong magpatama pa. Gawin na natin kung ano yung tama, na dapat ay totoong tama. Parang puro tama, baka tamaan tayo nito. So yun po, gawin natin yung karapat-dapat. Ang sabi sa John 14:23, sumagot si Jesus, "Ang sino mang umiibig sa akin ay susunod sa aking salita." Wow! Mahal mo ba si Kristo? Mahal mo ba si Jesus? Parang si Pedro lang yan, ilang beses na tinanong, "Peter, do you love me?" Ayan, anong sagot natin sa Panginoon kung 3 beses niya tayong tatanungin? Ang sino mang umiibig sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at kami ay lalapit sa Kanya at mananahan sa Kanya. Kaya mahal ba natin siya? Kung mahal natin ang Panginoon, ayusin natin ang buhay natin. Kalimutan natin ang anumang conflict. Dahil ang kabanalan ng Diyos ay hindi po pwedeng tumanggap ng isang madumi o galit o may conflict na damdamin. Para tayo'y makalapit ng malaya sa Panginoon, makasamba, makapagpuri, basagin natin, ipabasag natin sa Panginoon anumang mga boulder 'no, yung mga bato sa ating mga puso para tayo ay makapamuhay ng malapit at mapayapa sa kaniyang harapan. Si Jesus ang sukdulang katuparan ng pangako ng Diyos na mananahan at bubuhayin kasama natin. Binuhay siya sa panahon ng kaniyang kamatayan, muling binuhay. Tayo man ay gano'n. Pinatay nga tayo, dying we died with Christ. Ah, Dapat namatay na tayo at muling binuhay. So, dapat ay isuko natin sa Panginoon ang ating mga bubuhay. Kagaya ng panawagan niya sa mga Israelita, ito'y panawagan niya sa ating lahat. Kasi wala na yung mga Israelita na binabanggit dito. Ibang lahi na ng Israel ang mayroon ngayon. Pero ang totoong nais na patukuyan sa mga talatang ito'y tayo na mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon. Huwag nating hayaan na mabigatan pa tayo. Huwag nating pahirapan ang ating mga sarili. Ino-offer ng Diyos ang kaginhawahan, ang kapayapaan. Tanggapin natin ito upang tayo makapamuhay ng maayos, kalugod-lugod, makapagbigay ng karangalan sa Panginoon. Ang sarap ang buhay ng mapayapa. Sa halip na ikay umiiyak o nalulungkot, pwede namang maging masaya o umiyak dahilan sa kaligayahan at kapayapaan. Okay, salamat mga kapatid. Yan po ang ating aralin sa gabing ito. Nawa'y natuto ang bawat isa at nawa'y patuloy na mahamon upang mamuhay ng maayos mapayapa ayon sa kalooban at kaparaanan ng Panginoon. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa gabing ito, sa mga aralin na ito, sa mga mensahe. Patuloy kong dalangin, Ama, na lahat ng nakarinig nito ay natuto at kung mayroon mang bahagi ng mga buhay namin, Ama, na hindi pa totaling nababasag, hindi pa totaling sumusuko sa iyo, Panginoon, amin pong binibigay ito lahat sa iyo. Mangusap ka sa amin, magpaalala ka sa bawat isa sa amin, sa bawat puso na makakarinig ng mensahe po na ito, ng talakayan na ito. Panginoon, mangusap ka, basagin mo ang mga puso ng bawat isa, ang mga emosyon, ang mga damdamin, ang mga lumang kasaysayan sa buhay, Panginoon. At ma-enjoy namin ang buhay na kasama ka bilang mga anak mo, bilang mananampalataya. Kami naman, Panginoon, na nakaahon na sa ganitong bagay, ay gawin mong instrumento upang maipaliwanag ito sa ibang tao. At
sila ay makaranas din ng kaparehong kapayapaan na gaya ng ino-offer mo sa aming lahat. Salamat po dakilang Diyos, nawa ay naparangalan ka namin sa pag-aaral na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat mga kapatid sa ating pag-aaral. Ayan, kung may mga katanungan pa po kayo, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Message lang po at biyaya ng Panginoon ay sasagutin po natin lahat yan. God bless everyone. To God be the glory.